Hallelujah. Okay po. Patuloy po yung pag-aaral po natin yung sa series, yung sa sermon series po natin sa Corinto. At tayo po ngayon ay nasa chapter 4 na. Amen. Iba ho kayo natutuwa, nasa chapter 4 na tayo. Yes! Nakaraan din sa chapter 4 verses 1 to 5. Ngayon, verse 6 hanggang 21. At ang pag-uusapan nga po natin ay tungkol po dito sa essentials of Christian ministry. Naalala ko tuloy yun sa naging viral nung araw, yung sa muso nakaraang taon. Essential ba ang lugaw? Essential nga ba? Oo naman. Pero sabi noon, yung nag-viral, hindi daw. Pero kayo, naniniwala kayo, ang lugaw ay hindi essential? Hindi essential ang lugaw? Essential. Mabubuhay pa tayong walang lugaw? Mabubuhay tayo. Hindi po pwedeng, hindi mo gustuhin yan. Essential yan. Katulad din po sa ministry. Ang ministry din po mga kapatid ay essential po ito. Amen. Okay. Sa ministry po, alam niyo po, bilang panimula, sa ministry, kung papasok ka dito at mali ang iyong dahilan at mali ang iyong motive sa involvement mo dito sa ministry, o kahit sa anumang ministry po mga kapatid, anuman, kapag mali ang motibo mo at dahilan mo, magiging mali din ang approach mo sa mga gagawin mo sa ministry. Right. Yan ang totoo. Pag mali ang motibo mo, at mali yung bakit ka sumama dyan, kasi wala pa lang, hanggang sa katapusan, mali lahat. Hindi magiging maganda ang gagawin mo. Halimbawa, kung ang feeling mo mas qualified ka, sabi mo, mas qualified ako dyan kaysa kanya. Pag ganun ang feeling mo na mas better ka sa iba, magkakaroon ka ng mas mataas na tingin sa sarili mo. At i-expect mo na titingalain ka rin ng iba. I-expect mo at yung pakiramdam mo na entitled ka sa magandang treatment ng mga tao. At aasa ka na bibigyan ka ng reward ng mga tao sa ginagawa mo. Bakit? Yun ang inaasahan mo Yun ang tingin mo Na kapag ikaw nasa lugar ng ikaw ay leader, titingalain ka. Yun ang isip mo. At kung ang mangingibabaw sa iyo ay pride at saka self-centeredness sa ministry, makikita yan ng mga tao. Halata yan. Ang mangyayari, tutularan ka rin ng mga tao. At kung meron kang gustong i-review o kailangan mong i-review o i-correct, tiyak mahihirapan ka. Bakit? Kasi gusto mo mataas yung approval ng rating mo. Gusto mo ma-please ang ibang tao. Now, pag mali ang iyong motibo sa paghawak sa isang ministry, may epekto po yung kung paano ka nagmi-ministeryo. Now, pag-usapan po natin kung ano-ano ba yung elements or ang natatanging marks of Christian ministry ayon po sa halimbawa po ni Apostol Pablo. Unang titingnan po natin ay sa ministry, ito po ay ministry is grace. Lahat ay biyaya po. 1 Corinthians chapter 4 verses 6 to 8, babasahin ko po. Ang sabi po ay, mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na. Mayaman na pala kayo. Kayo pala'y mga hari na. At kami hindi. Sana nga'y maging hari na kayo upang kami man ay maghari din kasama ninyo. Now, ang focus po ng Christian ministry ay hindi po yung mga qualification po natin o yung mga spiritual gifts po natin kung ano meron ka o yung performance po natin. Ito po ay biyaya ng Diyos. Ayon nga po yan sa
binasa natin nakaraang ang Shabbat nung sa chapter 3 verse 10 na ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin. Biyaya. Kung ano po yung nasa iyo, biyaya ng Diyos sa iyo yan. Amen. And then sa chapter verse 7, sabi pa, gumamit pa si Pablo dito ng rhetorical question. Yung obvious ang sagot. Para ano? Para magmuni-muni po sila. 1 Corinthians 4 verse 7, sabi niya, bakit sinasabi ninyong nakakahigit kayo sa iba? Mas higit pa ba kayo sa iba? Hindi naman po siguro. Ano ba ang meron kayo na hindi nagmula sa Diyos? Palagi ko wala. Kung ang lahat na nasa inyo nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Bakit nga po ba? Na anumang meron ka ngayon, anumang ministry meron ka, hindi yan ground para magmalaki ka. Anumang meron ka, bigay ng Diyos yan. Amen. Biyaya ng Diyos yan. Hindi dahil dapat kang tumanggap. At dahil yan ay bigay ng Diyos sa iyo, iingatan mo yan. Amen. Pagyayamanin mo yan. Amen. At palaguin mo yan. At kung nagmamalaki ka, parang sinasabi mo na rin sa mga tao na anumang meron ka ay produkto o resulta yan ng sarili mong kabutihan. Parang sinasabi mo rin sa sarili kong husay at galing ito. Now, pag ganun ka, inaagaw mo yung credit na dapat ay sa Diyos. Right. Kung nakakapagbigay ka man ng malaki sa offering, maraming sa atin nagbibigay ng malaki. Ako. Kung nakakapagbigay ka man ng malaki sa offering, biyaya yun ng Diyos sa iyo. Amen. Paano kung maliit? Kung nakakapagturo ka man ng tungkol sa Bible, biyaya ng Diyos yan. Amen. Amen. At kung marami ka mang oras din sa ministry, biyaya din ng Diyos yun. Amen. Nakakapag-share ka ng gospel, tapos may mga nagpabaptize bilang resulta ng kanilang kaligtasan, biyaya din ng Diyos yun. Amen. At biyaya rin ng Diyos, kaya tayo nasa ministry. Right. Biyaya din ng Diyos ang kailangan natin para magpatuloy po tayo sa ministry. Amen. At wag po nating aakalaing self-sufficient na po tayo. Yan po yung review po ni Paul sa church. Doon sa verse 8, sabi niya, inaakala ninyo na nasa inyo na ang lahat ng inyong kailangan? Mayayaman na kayo at naghahari na sa karya ng Diyos nang wala kami? Sana nga'y naghahari na kayo na makapaghari naman kaming kasama ninyo. Medyo sarcastic po yung tono ni Paul po dito nung ito po ay kanya pong binabanggit po sa kanila. Totoo namang nasa kanila po yung lahat ng kailangan po nila. Sabi nga po niya dun sa chapter 3 verse 21, all things are yours. Dahil kay Jesus meron po tayong lahat ng mga ito. Dahil kay Jesus meron na silang lahat. Although, hirap po tayong paniwalaan yan. Yung sasabihin sa iyo, alam mo ba kapatid, lahat ng yan ay nasa iyo na. Lahat ng yan ay meron tayo. Yung iba sa atin, parang hirap pang paniwalaan yan eh. Kasi ang focus po natin sa mga material na bagay na kailangan natin. Ano ba yung mga kailangan natin sa araw-araw? Pagkain! Ayan, yung mga takot pumayak. Kailangan nila yan. Ano pa? Bukod sa pagkain? Pera. Pera, pambili ng pagkain. Ano pa? Pagkain pa yun, no? Damit. Dami. Diba? Bahay. Oh. Edukasyon. Yan yung mga kailangan natin po eh. Naalala niyo po, itong mga taga-Corinto, sinasabi lang, okay na raw po sila kumpara sa iba. Hindi na raw nila kailangan ng iba. Mayayaman na raw po sila eh. Mayayaman sila materially at spiritually. Kaya hindi na raw nila kailangan ng iyong iba. Ang tingin nila, mataas na sila.
Mataas na sila kaysa iba. Mababa yung tingin nila sa iba. Kaya sabi ni Paul, aba, daig niyo pa kami. Para sinasabi ni Paul na, mayayaman na pala kayo. Ay, sama niyo naman kami dyan. Kayo lang ba? Kayo lang ba mayayaman? O kung mayaman na kayo, baka naman. O, beki naman. Mayaman na pala kayo eh. Beki naman. Ang ministry po ay biyaya. Amen. Kung bakit meron kang ministry o nasa ministry ka, hindi dahil mas magaling ka. Kung bakit may ministry ka, Right. hindi dahil deserving ka kaysa sa iba. At hindi rin dahil mas maganda ang profile ng resume mo. Now, kung yan ang paniniwala mo, hindi ka aasa sa biyaya ng Diyos. Right. Mula yan sa simula hanggang sa wakas. Ano mangyayari? Aasa ka sa sarili mo. Number 2. Ministry is suffering. Maraming pagdurusa. 1 Corinthians chapter 4 verses 9 to 13, ang sabi po ay ganito. Sabi ni Paul, sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan. Isang panoorin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo na may marurunong dahil kay Kristo. Mahihina kami. Kayo na may malalakas. Inahamak kami. Kayo na may pinaparangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad. Kami pinapahirapan at walang matirhan. Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami inuusig, nagtitiis kami. Kapag kami sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Hanggang ngayon, kami parang maruming basahan, pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. Now, yung buhay po ng mga apostol po noon, lalo na po yung kanilang mga sufferings para po kay Kristo, ay nagsisilbi po yung proof of demonstration ng design ni Lord para po sa Christian ministry. Ang malala po dito, ginamit po ni Pablo yung image na yung parang nasa arena sila. Arena ng mga kriminal na hinatulang mamatay at iba kakain sa mga hayop. Now, yung mga Christian po noon sa panahon po nila, yung sa panahon ng mga apostol, doon po sa kanilang ginagalawang ministry, sa ministry po nila, wala pong glory para sa kanila. Wala. Ang meron sila dahil sa ministry nila, kahihiyan. Hinihiya po sila. At ibinababa po yung pagkatao nila. Ikaw ay nasa ministry ni Christ, ibababa ka nila. Papatayin ka nila. Sa panahon po ng mga apostol po noon. Now, sa atin naman ngayon, kung self-glory ang hanap mo sa ministry, hindi para sa iyo ang ministry. Naintindihan po ako? Kung yung verse 10, itong verse dito ay pagre-rebuke sa kanila. Andiyan ba yung verse 10? Basahin ko nga. Andiyan? Sabi dito sa verse 10, dahil sa pangangaral namin tungkol kay Kristo, itinuturing kaming mga hangal. Ngunit kayo naman ay nag-aakalang marunong dahil na kay Kristo kayo. Kami ay mahihina at sa palagay ninyo ay malalakas kayo. Iginagalang kayo ng mga tao habang kami naman ay hinahamak. Na totoo po, yung ating wisdom at power at itong ating honor, lahat yan ay na kay Kristo. Pero iba po yung ugaling nagmamarunong. Yung mga nagmamagurong, yung mga nagmamagaling at pinaparangalan ng sarili. Na para kay Paul, ang ministry po ay tungkol po sa pagyakap sa kahinaan. Pagyakap sa kahihiyan at kahangalan sa harap ng mga tao basta may pangaral lang ng tapat si Kristo.
Ang punto po dito, na ang mga Kristiyano na sa ministry ay dapat na handang magtiis at magsakripisyo para makapag-serve. Sa ministry, ang motibo dito ay hindi po para maging dakila Right. at una, kundi para maging lingkod at huli para sa kapakanan po ng iba at para hindi maging mayabang. At sa ministry, kung may leader ka, kasama ka sa isang ministry, member ka at may leader ka, huwag mo munang unahan ang leader mo. Meron kasi mga member na sa loob ng kanya-kanya ministry, ang gusto ng member, siya yung mas angat kaysa leader. Mas gusto ng member, siya yung nangunguna kaysa sa leader. Mas gusto ng member, siya yung nagsasalita kaysa dun sa leader. Huwag mong unahan. At kung ang mga leader niyo naman, o maging ang pastor ninyo, ay nakakaranas ng hirap o suffering. Alam niyo yung hirap at suffering? Huwag niyo iisipin ang suffering ay pang pastor lang. O huwag niyo iisipin ang suffering ay pang leader lang. Ang suffering, mga kapatid, ay para po sa lahat ng Kristiyano yan. Right. Sabihin mo sa katabi mo, para din sa iyo yun. Sabi ng iba, ayoko. Sa'yo na lang. Ayoko na maghirap. Ayan ang problema, no? Pag yaman, pag blessing, akin yan. Pag sinabing suffering, inyo na lang. Pero para po sa lahat po yan eh. Philippians 1:29, itong sabi, sapagkat ipinagkaloob sa inyo alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magdusa rin alang-alang sa Kanya. Nababasa niyo po? Amen. Hindi lang para maligtas ka, pati ikaw magdudusa ka din. Right. At kay Paul, hindi po ito past experience na somehow naging triumphant at victorious po siya. Nagtiis din po siya bilang pagsunod po sa ating pong Panginoon sa Kristo. Sabi nga po niya sa verse 11 hanggang 12, dyan sa chapter 4 pa din. Sabi niya, maging sa oras na ito, kami ay nagugutom at nauuhaw. So ano ibig sabihin ni Paul? Ha? Nagugutom daw po sila. Sabihin, sa ministry, walang chitsa. Walang Jollibee. Pag ikaw nasa ministry, lalo't nasa bundok ka, hindi ka taga makakatikit ng Jollibee. Kamote kakainin mo. Yan ang magiging buhay mo pag nasa bundok ka. Yung sabi ni Paul, maging sa oras na ito, kami ay nagugutom at nauuhaw. Hindi makapanamit ng maayos o wala silang mga barong. Wala silang mga magagandang damit. Wala silang mga damit na tatak kay H&M. Wala silang ganun. Tapos sabi pa niya, pinagmamalupitan at walang matuluyan para silang katulad ni Jesus. Nasabi ni Jesus, ang anak ng tao walang matulugan. Lalabas ka matutulog. Pag ikaw nagpunta sa ministry, huwag mo asahan meron kang bahay na pupuntahan, talabas ka matulog. O magdala ka ng sarili mong bahay. Tolda, no? Verse 12, nagtatrabaho kami ng gusto upang pabuhay. Hindi po siya tamad na umaasa po sa iba. Marunong si Paul na mag-sideline. Kung nilalait kami ng mga tao, pinagpapala namin sila. Ibig sabihin, hindi sila gumagante. Pag may nang-aaway sa kanila, may nagka-curse sa kanila, ang ganti ni Paul, God bless you. Kahit minumura na sila, God bless you. Kaya nyo rin ba yun? Na kahit laiting kayo, kahit murahin kayo, sasabihin mo sa kapitbahay mo, sa mga maaway sa'yo, sa nanlalait sa'yo, God bless you. Alam nyo kung bakit?
Ganon. Kasi turo ni Jesus, di ba? Ano ba yung turo niya? Sa lumait sa inyo, i-bless mo. Hindi natin nakikita ano yung ibig sabihin ng ating Panginoon. Pero ang nasa loob po noon, ano lang yan eh. Parang katulad lang yan ng pag binato ko ng tinapay, pag binato ko ng bato, batuhin mo ng tinapay na nasa loob ng garapon. Ay, hindi ganun ha. Batuhin mo ng tinapay. Sabi, pag binato ko ng matigas, ang ibato mo malambot. Kasi, meron pong balik kasi yon. Pag nag-curse ka, kapag kinurse ka, tapos binless mo siya, yung curse na sinabi sa'yo, bumabalik sa kanya. Yun po ang nangyayari. Ngayon, pag binless mo siya, at ayaw niyang tanggapin, babalik sa iyo yun. Kaya nga maganda, pag nilait ka, sabi mo, magkakaroon ka ng bahay. Pag magtatake, ha? At minumura ka pa, payayamanin ka ng Diyos. Ha? Ayaw niya yun. O, di sa'yo mapupunta yun. Di ba? Kaya ba natin? Na bigla may nagmura sa'yo, nilait ka, ganun gagawin mo, bigla mo, alam, mabit ang isip mo, uy, minura ako, nilait ako. God bless you, pagpapalait ka ng Diyos. Hindi niya tatanggapin yun. Pero kung may alam yun, amen, akin yan. Di, sa kanya yun talaga. Pag marunong yun. Pag may alam yun. Kaya sabi, huwag gumanti. Kung kami ay inuusig, tinitiis na lang namin ito. Kaya ba natin yan? Pag na ikaw nasa ministry, inuusig ka na, titiisin mo. Minsan, ang natin, sa natural nating na katauhan, pag inusig tayo, kaya nyo magtiis? Hindi, di ba? Anong sinasabi mo? Anong reaction mo? Ayaw ko na. Kayo na lang. Kayo na lang magtiis. Ayaw ko ng ganyan. At sabi, hinto ka na. Pero kay Paul, nagpapatuloy pa rin po siya. Verse 13, kung kami ay sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Sinisiraan na siya, pero mahinahon pa siya. No? Hanggang ngayon, itinuturing kami mga basura sa mundo. Now, sa English version po, ang pagkakasulat po dyan ay like the scum of the world. Ibig mo sabihin ng scum, hindi po yung scammer, yung scam. S-C-U-M. Ibig mo sabihin yan ay basura. Walang kwenta. Patapon. Now, si Paul po ay hindi po nakipag-struggle po sa yung tinatawag na low self-esteem o yung mababa ang tingin niya sa sarili niya. Hindi po siya nakipag-struggle po doon. Sinasabi lang po niya na kung pagtingin ng ibang tao ang pagbabasehan, hindi po sa glory ang hanap po niya. Lahat ng hirap, titiisin niya para kay Kristo. Yan ang ministry. Yung mga core leader hindi nag-amen. Ayaw nila, no? Core leader lang po kami, pastor. Hindi ba't binigyan namin kayo na ministry? Sa ministry, may hirap. Titiisin mo yan para kay Kristo. At sa gusto na magkaroon ng ministry, gusto mo ng hirap? Gusto mo magkaroon ng ministry, kaya mo magtiis? Na alam niyo po sa ministry, wala po ditong yung akala mo ginhawa. Kasi iba, akala nila, ito yung merong sense of entitlement. Leader ako. O kaya sa iba bishop ako. Pastor ako. Ako ang leader niyo sa ministry ito. Dapat maganda upo ako. Wow. At magbigay kayo ng honor sa akin. Ako leader niyo. Ako pastor niyo. Ako bishop niyo.
At dapat maganda buhay ko. Yan ang ibigay niyo sa akin. Ang tawag yun sa tao yun. Humble ba yun? Hambog. No? Iyabang. Now, pag pumasok ka sa ministry, huwag ka dito mag-expect na magiging popular ka. O para mas marami ang possession mo. O para mas ma-enjoy ang pleasure sa mundong ito. Now, kung ganyan ang expectation mo sa ministry, hindi ka tatagal. Correct. At hindi rin makikinabang ang iba sa iyo. Sa ministry, hindi po ito pagpapayaman. Correct. Sa ministry, meron dito hirap. Mahihirapan ka. Number 3, ministry is modeling. Sabihin, nagpapakita ng halimbawa. Verses 14 to 17. Sabi niya, ito'y isinusulat ko hindi upang hiyain kayo. Hindi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama. Sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Ipapaalala niya sa inyo ang mga patakaran ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang mga patakaran ding iyon ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Now, nangingibabaw po para kay Pablo yung image ng ministry as spiritual parenting. Kaya gusto niya i-clarify yung intent niya as a loving parent. Yun yung sinabi niya din sa verse 14, hindi ko sinusulat ang mga ito upang ipahiya kayo, kundi upang paalalahanan kayo bilang mga minamahal kong mga anak. Now, hindi para hiyain sila, kundi para ipakita ang concern sa kanila. Now, hindi po labing ang isang magulang na hindi kinakausap at hindi pinapalahanan ang kanyang anak kapag ito'y nagkakamali. Very special po yung relationship ni Paul sa kanila kasi siya po yung nagsimula. Siya yung nag-share ng gospel sa kanila. Siya yung nag-plant ng church sa kanila. Now, kaya sabi niya sa verse 15, sapagkat kahit marami ang nag-aalaga sa inyong pamumuhay Kristiyano, para bang sinasabi niya, kahit marami kayong naririnig ng mga teaching tungkol sa Christian living, iisa lamang ang inyong Ama sa pananampalataya. At ako ang inyong Ama. Sabi ni Paul, dahil naging anak ko kayo sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Now, hindi po siya nagmamagaling na para bang nawawalang halaga yung role ng iba na nag-akay din naman sa kanila sa pananampalataya. Yun yung mga mentor, yung mga pastor, yung mga disciplers po nila, na ito ngayon yung pakiusap po niya sa kanila. Sa verse 16, kaya nakikiusap ako na tularan ninyo ako sa aking pamumuhay. Na medyo mahirap pong sabihin niyan sa dinidisciples, mga dinidisciple natin. Katulad ng ilan sa atin, meron po kayo mga dinidisciple. Parang ang hirap sabihin, no? Na doon sa dinidisciple, tularan niyo ako. Parang hirap sabihin yun. Pero dapat po sabihin po yun. Kasi nga, we are serving as models. Tulad po ni Pablo na makikita po sa life example po niya yung devotion po niya para kay Kristo. Yun daw ang kopyahin o iserox nila. Siyempre, hindi po tayo perfecto. Arrogante naman din ang dating pag sinabi nating, be like me in every way. Arrogante yan, no? Tularan din niyo ako sa lahat na ginagawa ko. Yung pong tinuturuan natin, hindi po natin disciples po yon. Disciples po ni Kristo yon. Right. Kaya nga po sabi niya, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, follow my example as I follow the examples of Christ. Ang maging desire natin dapat sa ministry,
na yung mga tinuturuan natin ay maging kagaya rin natin. Yun naman ang discipleship na tinuro po ni Jesus. Luke 6:40. Sabi niya, Luke 6:40, walang mag-aaral na mas higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusan ng naturuan, magiging katulad siya ng kanyang guro. Now, ganyan din naman po yung naging special spiritual father-child relationship ni Paul kay Timothy. In verse 17, sabi niya, at dahil nga rito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Yun ang sabi yun ng pagkakilala ni Paul kay Timothy doon sa mga taga-Corinthians. At itong si Timothy, tinularan din po niya yung halimbawa ni Paul. Mababasa po natin yan sa 2 Timothy chapter 3, verses 10 to 11. Sabi din po dito, you, sabi ni Paul kay Timothy, you, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness. At pati na rin po yung suffering po ni Paul. Sabi niya sa verse 11, my persecution and suffering that happened to me. Now, ang gusto rin po ni Pablo, natularan po si Timothy ng mga taga-Korinto. Kaya nga po siya pinadala para siya yung magpapaalala po sa kanila. Verse 17, ipapaalala niya sa inyo ang tungkol sa pamumuhay ko kay Kristo Jesus na siya ring itinuturo ko sa lahat ng iglesia saan man lugar. Now, ang preaching po niya ay si Kristo lang. Pero, kasama rin po diyan yung personal example po mula po sa kanya. Kung paano si Kristo yung bumubuhay po, bumabago sa kanyang buhay. Now, ang goal po niya sa pag-aakay po ng mga kaluluwa kay Kristo ay hindi po para dumami ang fans niya. Hindi katulad po na ibang mga nagdi-disciple, ang gusto lang ay magkaroon ng maraming fans. Ayan. Ayan ang aking mga fans. Fans club pala binuo. Hindi pala ministry, no? Kaya ka meron din ni disciple para sila ay maging followers din ni Christ. Amen. Para ipakita din yung life-changing power ng gospel. At yan din dapat ang maging goal po natin sa ministry. Right. Pero dapat aware po tayo. At asahan na natin na hindi lahat tutulad sa magandang halimbawa natin. Right. Kahit ikaw leader, kahit napakaganda na ng mga example na pinapakita mo, kahit ang ganda na ng pinapakita mong kabutihan dyan sa disciple mo, huwag mong asahan na yan ay tutulad sa iyo. Bakit? Alam niyo kung bakit? Na hindi kayo tutularan yan kahit nagpapakita ka na ng mabuti. Alam niyo bakit? Kasi natural sa member o yung member mo dyan sa anumang ministry meron ka, natural na may member na matigas ang ulo. Tama? Hindi kayo maka-amen. Bakit? Kaya sinasabi niyo, ako yung pastor matigas ang ulo ko. Kaya hindi ko po sige tinutularan. Kaya ayaw ko pong sumunod sa kanya. Matigas po kasi yung ulo ko. Kaya sa mga leader, kailangan maging matyaga. Sabihin mo, sa mga kasakatabi mo, kung yan ay core leader, maging matyaga ka. Kung ang katabi mo ay leader, maging matyaga ka na lang. Kailangan mo magtyaga. Kapag tiis ka dyan, member mo yan. Tiis ka dyan. Ha? Pag tiisan mo na yan, magbabago din yan. Okay, number 4, ministry involves discipline. Dito, kailangan matyagang
nagdidisiplina. Ako, ito na tayo. Malapit na talaga tayo sa chapter 5. Wow. God. Next week, sa prayer meeting natin, sa susunod pa, katakot-takot na sermonan na po mga kapatid ang madidinig po nyo dito sa pulpito. Chapter 5 mga kapatid, pero hindi ko pa ho iyaano yan. Dito muna tayo sa chapter 4, verse 18 to 21. Nagmamalaki ang ilan sa inyo dahil ang akala nila'y hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung loloobin ng Panginoon, ako'y pupunta riyan sa lalong madaling panahon. Titingnan ko kung anong kapangyarihan ang ipinagmamalaki ng mga yan. At hindi lamang ang kanilang sinasabi, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Alin ang gusto ninyo? Dumating ako riyan na may dalang pamalo o mayroong diwa ng pag-ibig at kahinahunan. Alam niyo kung bakit ganito na po si Apostol Pablo? Kasi po ang daming matitigas ang ulo doon sa Korinto. Sabi niya sa verse 18, ang ilang sa inyo ay nagmamataas na. Dahil akala nila'y hindi na ako pupunta riyan. Yun ang akala nila. Wow, di na pupunta si Apostol Paul. Ako na maghahari-harian dito. Ako na mayabang dito. Sabi, akala nila di ako pupunta riyan. Sabi ni Paul eh. Kasi nga po, yun ang nangyayari sa kanila eh. Mga nagyayabang na. Mga Christian sa Corinthian. Mga bahahangin na rin. As minamalit na po nila si Pablo. Hindi na po sila bilid sa kay Pablo. At hindi po sila naniniwalang pupunta si Pablo. Di pupunta yan si Pablo. At kung pumunta man si Pablo, hindi po nila haharapin. At hindi rin po sila magsasubmit ng authority kay Paul. Kasi ang problema po, ang taas na ng level ng pride po ng mga taong ito. Ito pong mga unrepentant na ito, na ayaw magpadisiplina. Na gusto naman talaga ni Paul na pumunta po sa Corinto. Pero siyempre, hindi po basta-basta makakapunta kagad si Paul. Kasi nasa missionary journey pa siya. Wala pa hong aeroplano ng panahon na yon. Siya pwede mag-flight. By land pa yun, lalakad lang po siya. O kaya sasakay ng kamelyo, ng asno. O kaya tapos sasakay siya sa isang barko na galleon, yung walang motor. Alam niyo yun? Sa hangin lang at malaking sagwan. Yung maraming nagsasagwan. Yun ang transportation po ng panahon ni Paul. Kaya hindi po siya kagad-agad makakapunta talaga. Yun nasa istima ko rito. Patatagalan yan. Di makakapunta dito yan. Wala yan si Paul. At syempre, plano ng Diyos na dapat, kung ano yung plano ng Diyos, yun dapat ang masunod. Hindi lang kung ano yung gusto lang. Kaya sabi niya, verse 19, ngunit kung loloobin ng Panginoon, ayon ang sabi ni Paul, gustuhin man niyang pumunta kaagad, iwan yung ministry niya, pumunta agad. Pero sabi niya, if God's will, if God's will, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon. At titignan ko kung ano magagawa ng mga tao riyan na mga yabang magsalita. Sa English version po, sabi niya, I will find out not the talk of these arrogant people, but their power. Now, yung power na sinasabi niya dito ay yung epekto po o resulta ng sinasabi o itinuturo nila sa buhay po nila. Para kay Paul, ang sukatan ng spiritual maturity ay hindi po yung galing o ganda ng panalita ng isang tao. Hindi yung dating, yung malakas ng dating, hindi po ganoon. O outward performance po niya, kundi yung buhay na binabago ng mabuting balita ni Kristo. Amen. Sabi yung a life transformed by the gospel. Amen. Yung binabago. Kasi yun naman po kasi ang essence po ng kingdom of God. Yung sabi sa verse 20 na, for the kingdom of God does not consist in talk, but in power. Now, syempre, mahalaga po ang preaching ng gospel. Pero, yung tamang doktrina na. Amen. Yun ay tiyak na dapat na nakakabit po sa tamang pamumuhay. Now, ang power of the gospel ay makikita po ito sa bunga po nito. Kaya nga, ito ang power of God sa kaligtasan eh.
Kaya nga sakto po yung salin po sa ang salita ng Diyos doon sa 1 Corinthians chapter 4 verse 20 na sabi niya, sapagkat malalaman natin kung ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at hindi sa salita lamang. Naulay po, madaling sabihin na Christian ka. Madaling sabihin niya, ay mga Christian. Madaling sabihin yan. Madaling i-claim yan. At madaling sabihin na ikaw ay mature. Pwede mo ibang malakihan na mature ako na Christian. Active ako sa ministry. Meron akong ministry. Pero ang tanong, yung nga ba ang nakikita sa ginagawa mo? Yung ba talaga ang nakikita? Kay Pablo, buong po yung lupo niya na gagawin niyang lahat na dapat niyang gawin para itong mga taga-Korinto ay hindi lamang po matutunan yung tamang doktrina po tungkol sa gospel, kundi para matutunan din po nila kung paano ito i-apply sa buhay. Kaya yung tanong niya sa verse 21, medyo malambot po yung translation po dito sa ASD eh. Pero sa mabuting balita, mas makikita yung image na ginagamit po ni Paul. Pinamili po niya sila kung ano yung mas gustong pasalubong niya. Anong gusto niyo pasalubong ko sa inyo? Sa verse 21. Medyo ano yan eh. Sa ibang salin medyo ano eh. Mababaw, malambot ang pagkakasalita. Pero dito sa translation na to, anong gusto niyo pasalubong ko sa inyo? Anong gusto niyo? Dumating ako riyan na may dalang pamalo? O meron diwa ng pag-ibig at kahinahunan? Naalala ko tuloy, mga araw gusto kong pagpapaloy yung mga PCYC staff. Sabi ko, pag pinalo ko itong lahat, mapapagod akong dami nito. Tingas ng ulo, ay sumunod. Pero kay Paul, itinuloy po niya yung image ng ministry as spiritual parenting. Hindi ibig sabihin na kapag pinalo, wala ng love. Di ba? Kaya mo pinalo, love mo kasi. Hindi po pwedeng love lang at walang pamalo. Bilang isang mapagmahal na magulang, kailangan po yung pagpalo. Yung tamang pagpalo lang naman po, hindi yung dala ng emosyon at ng galit. Kasi merong iba talagang pag nagagalit, gusto nang patay yung anak, dahil sa palo, Parang kulang pa sa kanya yung sinturon. Para ang gusto niya, ang unang yung tatama dun sa bata, ng belt, yung bakal. Para mas masakit daw. Iba na po yun. Sabi, para daw madala. Ang sa palagay mo, kung tama mo sa ulo yan, ng bakal, sinturon, buhay pa kaya yan? Patay yan. Na ako naman po, wala po akong pamalo sa inyo. Wala po akong pamalo sa mga matitigas ang ulo. Gusto niyo magdala akong pamalo? Sabi niya, wag naman. Totoo, sa literal, wala po akong pamalo. Hindi ko pwedeng paluin yung mga matitigas ang ulo. Sabihin mo, mabait po ako, pastor. Ayaw mo salita. Parang naamin yung matigas ng ulo nyo. Pero, kailangan masaktan ang sumusuway. Totoo lang, ayoko po magdisiplina, pero turo po ni Apostle Paul Kailangan yung mga mayroon pang idolatry o may mga idol, kailangan pagsabihan. At yung mga unfaithful na nasa asawa, alam ko naman faithful kayo sa mga asawa ninyo, amen, mga lalaki. Pero kung kayo po hindi na po nagiging unfaithful, kung kayo po nagiging unfaithful na sa asawa ninyo at sinisira na ninyo ang pamilya ninyo, ay nako, baka hindi lang sinturong gamitin ko sa inyo.
kung ikaw naman ay palaging absent, sabi mo, present po ako, pastor, palagi. Wala na nagsasabi ng amen na. Kung ikaw, ito na nga ba ayaw ko po talaga sa lahat, pasensya na po kayo. Ayaw ko pong sabihin ito sa pulpito. Pero kailangan na. Kung ikaw, pala-absent ka, ikaw na member na matagal na, at pinababayaan mo na ang relasyon mo sa Diyos, hindi sa gusto kitang ipahiya. Ang gusto ko lang ay maging mabuting Kristiyano ka. Lalo na kung hindi na nakikita si Kristo sa buhay mo. Kapatid, kailangan mo si Kristo. Kailangan magbago ang buhay mo. Nandito ko sa church, tinuturuan ka, hindi para magmayabang ka na dumami lang ang nalalaman mo. Nandito ko sa church para mabago ang buhay mo, mag-transform yung buhay mo. Para pati yung takbo ng isip mo, kung yan ay medyo naliligaw na kailangang itama. Alam nyo, sa chapter 5, talagang pag-uusapan dito yung proseso ng pagdidisiplina. At talagang gagawin natin ito. Yung proseso ng pagdidisiplina sa member. Pero sa ngayon, kailangan ma-realize po natin kung ano ba yung puso o yung tibok ng puso ni Paul para po sa kanila. Dito sa mga Kristiyano sa Corinto. Ang heartbeat po ni Paul ay para maging humble po sila. Hindi para magyabang. Kundi patuloy silang magbago. Yung ma-enjoy po nila yung love, gentleness, at saka yung sweetness ng relasyong pamilya sa loob ng church. Dahil po dito ay isang pamilya. Amen? Ang turing po namin sa inyo, turing ko sa inyo lahat, kayo yung mga anak ko sa pananampalataya. Kayo na mga member dito. Kayo ay aking anak sa pananampalataya. Masakit man kung makarinig man kayo ng masakit na salita sa akin sa pulpitong ito, yun po ay with love. Hindi para pahiyain ka. Gusto ng Diyos magbago ka. Gusto ng Diyos magpatuloy ka. Gusto ng Diyos ipakita mo rin yung pagpapahalaga mo sa church. Kung ikaw ay Kristiyano, kailangan maging faithful ka sa ministry. Kailangan alalahanin natin, lahat ay sa biyaya. Oo, maraming suffering. Kailangan magpakita ng halimbawa. Kailangan maging matyaga. Kailangan ng disiplina. Alam ko po, na ako ay tinawag ng pastor para po sa inyo at para sa church na ito. Pero, hindi po madali ang magpastor. Ang pagpapastor po ay maraming pong suffering. Dumarating din po kami sa kagipitan. Talagang hirap. Dumadaan po kami diyan. At mahirap sabihin sa inyo na, follow me. Baka pag nakita ninyo yung paghihirap ko, baka sabihin ninyo, Pastor, nakikita ko ang iyong kahirapan. Nakikita ko na naghihirap ka. So please, Pastor, sa iyo na lang yung paghihirap na yan. Huwag mo na akong idamay. Sa iyo na lang yan. Natanong ko sa inyo, gusto niyo maging pastor? Ayaw. Gusto niyo maging pastor? Kayo dyan. Gusto niyo maging pastor?
Ikaw, Rafael, gusto mo maging pastor? Ayaw mo din. Ed. Gusto mo na magpastor, Ed? Parang narinig ko, ayoko. Bicol, gusto mo magpastor? Bakit? Ayaw nyo. Ang sarap magpastor, oh. Lagi nakabaro, ganda ang pananamit, nakatayo sa pulpito, nangangaral. Alam niyo na kasi, no? Nangyayari sa pastor. Nilalait. Pinapahiya. Kinahihiya. Nagugutom. Walang pambili ng bagong damit, sapatos. Ang hirap magpastor. Now, kung ayaw nyong magpastor, o ayaw mong magpastor, ayaw nyo, mag-involve na lang kayo sa ministry. Parang ayaw nyo pa rin. Hindi kayo nag-i-amen. Ayaw nyo maging leader, mag-involve na lang kayo sa ministry. At maging faithful kayo sa ministry. Na kung hindi man, kung ikaw man nasa ministry na, at hindi ka epektibo dyan, may ministry ka pero hindi ka epektibo, ang pinakamalaga yan sa ministry mo, at sa mga kasama mo sa ministry, ang pinakamahalaga dyan, lahat kayo may pinagong buhay at nilinis ng Panginoon. Yan ang pinakamahalaga. Kung hindi ka maging epektibo. At maging prayer nawa natin palagi, sabihin natin, Lord, purify your people. Panginoon, kahit hindi na lumaki ang ministry namin, basta ang mga kasama ko gumagawa para sa ministry. Basta nakikita ko nagbabago sila. Panginoon, kung hindi man lumawak ang ministry namin at hindi kumalat sa iba't ibang lugar, yung na mga nandito, makita namin na talagang nagtatransform ang buhay nila at pinagpapala mo. At ikaw, dapat maging prayer mo rin. Panginoon, para po makapag-involve ako sa ministry, para maging karapat-dapat ako sa ministry, una sa lahat, ang puso ko baguhin mo. Dapat ganyan ang prayer mo. At kung ikaw may ministry na, dapat ang maging prayer mo, Lord, tuwa mo akong maging humble. Ayokong maging mayabang dahil meron akong ministry. Lord, linisin mo kami. Linisin mo kami, Panginoon. Baguhin niyo ang aming buhay. Nais po namin lumakad, Panginoon, na may banal na pagkatakot sa iyo. Patuloy mong baguhin ang buhay po namin. Lord, yan po ang panalangin namin. Na masunod ka namin
puso namin, ikaw ang una. Kahit sa bawat araw. Kahit sa araw-araw, Panginoon. Maging prayer nawa natin lahat. Sasabihin natin, Lord, susuporta kami para sa ministry. Hindi namin nahayaan na mawala ang ministry namin. Papanalangin namin mabuti ito. Hindi namin ipagyayabang ito. Gusto namin pa na magamit mo kami sa ministry. At para maging epektibo kami, Panginoon, una sa lahat ang puso namin, linisin mo, Panginoon. Yan yung ibig sabihin ng awit natin kanina. Church, kung gusto mo maging epektibo ka o gusto mo mag-involve sa ministry, kausapin mo ang Panginoon. Gusto ng Diyos na talagang lumaki ang ministry natin. Pero dapat sa iyo magsimula, sa puso mo. Kailangan iayos mo puso mo. Pag umayos ang puso mo, ikaw mismo bibigyan ka rin ng Diyos ng ministry. Church, kung ikaw wala pang ministry, humingi ka sa Diyos. Anong gusto mong ministry meron ka? Gusto mo? Bibigyan ka ng Diyos. Pero bago yun nga ibigay sa iyo yan, para maging epektibo ka dyan, ipaayos mo muna ang puso mo sa Kanya. Iayos mo ang iyong motibo. At sa inyo na merong mga hinahawakang ministry, lalo na mga core leader, listen, kayo na meron ng hinahawakang ministry, naasahan ng Diyos magiging tapat ka dyan. Naasahan ng Diyos gagawa ka dyan. Inaasahan ng Diyos na yan, hindi lang yan mananatili sa kamay mo, palalaguin mo yan. Naasahan ng Diyos, nakikilos ka dyan, nang merong katapatan, at maging prayer mo yan. Humingi ka rin ng wisdom kung ano ang dapat mong gawin. At alalahanin mo ano ba yung mga itinaituro sa iyo, anong dapat mong gawin. Ikaw muna meron ministry na asahan ng Diyos na magpapatuloy ka diyan. Hindi dapat magkakaroon ng lugar sa isip mo na aayaw ka na diyan. Ilang buwan pa lang, wala pang 1 taon, aayaw ka na ba? Sa ministry merong hirap. Sa ministry merong discouragement. Sa ministry meron kang makakatagpong mga hindi susunod sa iyo at bibigyan ka ng problema. Kahit yung mga member mo diyan sa ministry niyan, buong asahan lahat yan ay magiging faithful sa iyo. Maging prayer mo nawa, maging faithful sila sa Diyos. Hindi man maging faithful sa iyo, maging sa Diyos na lang sila maging faithful. Para na gayon iisa puso ninyo. Yan ang dapat ang lagi mong alalahanin. Ikaw na merong ministry. At sa ating lahat, para itong ministry natin ay magpatuloy, kailangan natin maging tapat sa Diyos. Kailangan natin palagi yung puso natin pinapalinis natin sa Diyos. Pinababago natin dapat palagi ang buhay natin ito na maging karapat-dapat talaga para ang ministry natin magpatuloy sa Diyos at magpatuloy pa ito. Hindi nyo lang alam, may panahon, may pagkakataon
na sumasagi sa isip namin, ayaw na namin sa ministry. Gusto na namin ihinto ito. Merong kabigatan, may kahirapan, puro na lang discouragement. Parang hindi na tumitigil. Sa araw parang sinabi ko, Lord, ayaw ko na. Pero pinapakita ng Diyos paano sila. Paano kayo? Sige, Lord. Alang-alang sa kanila, papatuloy kami. Titiisin namin lahat dahil sa iyo. Dahil ikaw ang nagbigay nito. Maaari ba? Pag-pray nyo rin kami. Huwag lang yung sarili nyo tinitignan niyo. Tingnan nyo rin yung leader ninyo. O yan ba ay okay pa ba yan? O hindi na? Kailangan magkaroon tayo ng puso na nagpapadalaginan sa isa't isa para ang ministry magpatuloy at hindi ito hihinto. Yung wala na sa ministry, magkaroon din tayo ng concern sa kanila. Kung kaya mo magpaalala sa kanila, paalahanan mo kung magagawa mo. Lahat mo tayo dito mayroong pakikiisa. Lahat tayo involved sa ministry. Ang pagkabagsak ng isa, maaaring maging makabagsakan din ng lahat. Kaya kailangan natin magpanlanginan. Kailangan natin ito para tumagal tayo sa ministry. Panalangin mo ang bawat isa. Panalangin mo yung katabi mo. Panalangin mo ang pamilya mo. Panalangin mo rin ang sarili mo. Sige, gawin mo. Pray ka. Yes, Lord. Yan po ang panalangin ng bawat sa puso namin.